Mag-vlog mo na ako. Good afternoon mga pangat. Ayan. May lang ka. Today is May 27 nga pala mga pangat. Di ba sabi ko nung nakarang vlog, mahaba yung holiday ngayon. So hanggang Biyernes mga pangat. Ay gising ko lang kasi hindi pang gabi tayo lagi, di ba? Magluto ako ng ulam, tapos hahad na ako sa prinsesa mamaya. Samahan niyo ako. Nagluluto ka? Ano nalutuin mo? Talong. Wow, bigay nyo. Pagkatapos nito, baba na tayo. Okay? Hello! Nag-aabang lang eh. Hello! So mga pat, labas muna tayo. Kasi tayo ng food. Yan. Siyempre mga pangat, lakad-lakad muna tayo. At punta tayo sa dapat puntahan. Siya nga pala mga pangat, no? Siyempre alam niyo yan, yung mga nasa Pilipinas, no? Kung ano yung nangyayari ngayon sa Senado, no? Lupit eh, no? It's showtime! Masaya na malungkot isipin, no? Yung nangyayari sa Senado ngayon. Nakakatawa lang ako pero sa totoo lang, hindi siya nakakatuwa mga pangat. Pero dahil dyan, si Lord na bahala. Kaya kung inaakala nyo mga pangat na hindi namin alam dito sa Dubai kung ano nangyayari sa Pilipinas ngayon, siyempre, hindi lang namin na McLaren in the house. Wala na yung Kabayan Night Market. Pero yung iba bukas pa naman. Di ba? Binago nila yung sahig. Galang. Lawak din eh, no? Ang lote na to. Isa na siyang family banding. Playing banding. Alam niyo ba mga pangat, nung unang-unang dating ko dito sa Dubai, galing kami ng Abu Dhabi noon mga pangat. Tapos may kinuha lang ako itong jacket. Tapos yung kasama ko naman, pinunta namin yung kapatid niya rito. No, si Stanley. Shoutout sa Stan kung nakapanood mo to. Kasama ko sa trabaho dati sa Abu Dhabi. Ngayon nasa Pinas siya. Itong unang almaya na napasukan ko. Yan. Pasok ko diyan, pagpasok namin diyan pala, bumili yung kapatid niya ng ng ulo ng salmon. Sobrang na-amaze ako ng mga pat. Ano yung bakit? Kasi first time ko lang makahigop talaga ng sinigang noon ng ulo ng salmon kasi sa Abu Dhabi lang. Hindi first time, ibig sabihin ko sa loob ng ilang buwan, no? Kasi nasa Abu Dhabi nga kami mga pat. May kwento ko na sa mga vlog natin na bawal magluto doon, ganyan, etc. So yun, pagpunta ko rito mga pat, yan ang unang store na department store, no? Or grocery na napasukan ko. Taga-Riga yung yung kasama niya, yung kapatid niya ni Stan. Yung kasama ko sa trabaho, taga-Riga. Kaya yan. Naikwento ko lang. Nakiihi muna tayo mga pangat dito sa mosque. Magkasala. Yung mga pangat, wala pa si prinsesa sa bahay nila. Kasi nag-gym pa yata. So, lakad-lakad muna tayo dito. Doon tayo kanina umihi, banda. Dito tayo mga pangat sa ang tawag ito? Murakabat Street. Hindi. Okay. Siyempre yung Clock Tower. Actually, naghanap ako mga pat. Kaya nakarating ko rito, naghanap ako ng iba pang mabibili ng gulong ng exterior. Pero mukhang wala na. Tumitingin ako mga pangat ng mabibili natin ng exterior. Wala na. So, tambay muna tayo dun banda. At may nakita akong pwesto mga pangat. Clock Tower and Omega. Ang pinakamatagal mga pangat. Yung pinakaunang na itayo dito mga pasadera. Yung Clock Tower, wala pa lahat dyan mga nakikita nyo, wala pa yan. Siya lang yung nauna. May MR din pala rito, no? MR. Ito din ang view natin mga pangat habang nakaupo tayo dito. Uy, nakataas pa yung mga paa. Tapos may puno ng date sa gilid. Ang dami bunga mga pangat, di ba? Dates yan, puno ng dates. So yung mga pangat, babasahin tayong comment mga pangat ng siyempre yung subscriber natin. Talaga mga masugid mga pangat. Ang lupit. Talaga namang nung binabasa ko itong mga pangat. Talagang ang tagal-tagal ng mga pinapanood niyang mga video natin, no? Basahin natin mga pangat yung comment ni Red Camote Tops. Hello, Boss Roger. Pwede po bang mangutang? Joke lang. Actually pwede naman. Pero joke lang. Joke lang din.
Wala sa paligid ko mga pangat. Nagtitinginan ako doon. Tumatawa ko mag-isa. Kasi may pa-joke ka pa eh. Tuloy natin mga pangat. Whew. Seryoso, yan. Yan. Hindi, ask ko lang, if electrical po bang tinapos nyo sa Pinas? Bata pa lang po ako, pinapanood na kita. Parang bigla ako tumanda. Pati old vlogs mo, yung Georgia trip at yung Canada IELTS journey mo at mga mas luma pa. Ask ko lang, musta na po yung AIPP application mo po sa Canada? Parang tagal na walang update. Processing pa din ba? Currently dito sa Canada, gusto mag-Dubai. Baka naman pwede magpabaker sa harap. More power sa vlog nyo at kay Boss Alvin. At dun pa sa isang cook na kasama niya. Sino yun? Si Christian or si Alex? So anyway, yung IAPP mga pangat, yung Atlantic Immigration Pilot Program. Yan yun. Doon tayo sa unang tanong. Kung ano ba yung tinapos ko sa Pilipinas? Ano bang tinapos ko? Parang wala. Alam ko kung ano tinutukoy nyo, electrical engineer. Actually, vocational lang yung tinapos natin. Electromechanical, mechatronics mga pangat. Yung tinapos natin sa Pilipinas. So, hindi tayo graduate ng college actually. Pero mayroon tayong mga test na certificate mga pangat, no, ng electrical and welding. Yan. Pero dito sa Dubai, hindi naman kailangan yun. Diyan lang sa Pilipinas yun at saka sa mga agencies diyan sa Pilipinas. Pero dito hindi naman hinahanap yun. Yun, nasagot ko na yung unang tanong. Tapos yung regarding naman doon sa journey, no, natin sa Canada. Tagal na nun mga pangat yung journey ko sa sa Canada. I-discuss nyo mamaya kung ano yung napag-usapan namin regarding sa price. Before pandemic pa yun. Ilang taon na nakalipas. Siguro ilang taon bago pa mag-pandemic. Matagal na, no? Ayan yung video na yan, no? Yan. Excited ako nung nagkaroon muli ng pag-asa. Yung ating dreams since 2008 pa sa Australia, Canada, New Zealand. Ayun man dyan. So nung nakita ko isang program ng Canada ngayon, no, na pilot program. So napakalaking chance niya kasi unang-una 4.5 lang yung score ng IELTS. Advanced score na siya. Hindi siya yung by category. So napakagandang chance nun. Pangalawa, hindi kailangan ng mataas na edukasyon, no? So, yung education credential, kahit high school graduate, pwede na. O, ang pangatlo, age limit niya ay mataas din. 55. Napakalang opportunity na ganito, no, napakaking chance niya. Kaya, nagkaroon ako ng eagerness na subukan, no? Yun yan, no? Yan yung mga vlog na yan. Yan, tagal na nun. Yung Atlantic Immigration Pilot Program. Kung natuloy ba or kung nag-process na ba mga pangat. Sabi ko kanina, after pandemic pa yon. So maraming nangyari, maraming dahilan, maraming reason why. Actually, hindi na siya process. Iba nga, nag-apply tayo sa isang consultant dito sa Dubai. Pero may busy pa sila. Hintay muna tayo. Maraming nag-apply. Kumuha na ako ng IELTS noon. Nakapasa tayo doon sa requirements ng IELTS. Yan, yung vlog na yan. Pinakita ko mga dyan na kung ano yung resulta ng mga pangat. Let's go, let's do this! Ito na yung final. Unfortunately, karoon ng problema yung pandemic nga na, diba alam nyo naman yun, siyempre di ko na ipapaliwanag, sa buong mundo yun, no? Ang tagal bago nakabalik so binabalikan ko na yung consultant, yung mga empleyado doon na dati kong pinag-apply, wala na, iba na, bago na mga pangat yung empleyado. So ang nangyayari, pagbabayaran ulit ako, hindi ko na hinabol mga pangat pinabayaan ko na lang, Lord, ikaw na bahala. Kasi kaysa ma-stress pa ako, ano bang dapat kong gawin, magalit or whatever, no? And then pangalawa, nag-attempt ulit ako ng mga pangat. Nag-try ulit ako mag-apply mga pangat, no? Nag-IELTS ulit ako. Yung mga pangat na dito tayo ngayon, pukuha natin yung IELTS ulit natin. Let's go. Hello, ma'am. Hello. You got the desired score? Yeah. Which day you came in London? Which day? 17, 18. 18 no? Yeah. Yes. Ang pangat, no? Nakuha na natin ang ating IELTS result. Ito na. Excited na akong buksan to. Pero ikita tayo sa next vlog para buksan natin itong IELTS result. Sabay-sabay natin i-open. At marami akong ginawang paraan mga pangat para mag-apply. Ano pa, yung may hindi lang IAPP, marami pa mga pangat. Pagdating naman mga pangat sa express entry, hindi ako pwede ng mga pangat kasi unang-una yung age, tapos yung yung educational background. Ako doon ng express entry. At tinitingnan ko siya, talaga napakataas yung qualification niya. Kaya nang score na 7 doon sa IELTS, na listening, reading, and speaking, at saka writing mo. Yung apat na yun is, kailangan is 7. At yung bus score mo, 7 din. So, hindi ako pwede mga pat sa express entry. Yun nga, yung mga ganyan, mga athletic program na yan, no? Tinatry kong mag-apply sa ganyan. Gusto ko direct na. Ayoko na ng consultant kasi may phobia na tayo. Dalawa kasi yung plano namin mga pangat. Yung utol ko, nagplano kami na
try ko mag-tourist, no? Total may IELTS naman ako, ganyan-ganyan, kompleto na, ganun-ganun. Try ko mag-tourist doon, then maghanap ng trabaho. Yun ang plano. Imbis na sa Pilipinas ako magbabakasyon, doon ako magbabakasyon, mga pangat no, sa Canada, hanggang 1 month. Pag nag-leave ako, so kailangan talaga ng malaking pera yon. Siyempre, nag-iipon muna tayo. Hindi man tayo agad susugod-sugod na wala tayong financial, no, mga pat. Ngayon, ang nangyari, medyo matagal tayo nakapag-ipon dahil siyempre mga pat, hindi naman ganun kalaki yung sahod natin, no. At saka ayaw kong pumunta ng Canada ng not enough yung pan. Kasi gusto ko talaga na hindi ako stress, no, pagdating sa financial, pag nandun ako. Ang iniisip ko, paano pag nag-failed, and then wala akong babalikan na trabaho sa Dubai, no, kasi mga pat, mag-resign ako eh. Ang inisip ko naman, kung natanggap ako doon, sayang yung graduate ko dito, di ba? Pero sabi nga ng utol ko, yun, kumbaga, makikitain ko naman yung graduate na yan kung doon andun na ako makakahanap ako ng trabaho doon. O yun, nasubukan namin, no? Nag-iipon ako, ganyan-ganyan. Then dumating yung sitwasyon mga pangat na pag nakapasok ka ng student visa sa Canada, no? Mag-aaral ka doon. And then, ang mangyayari mga pat, dala mo na pati pamilya mo. Student visa ka pa lang ha, imagine mag-aaral ka, pero pwede mo nang dalhin yung pamilya mo. Napakaganda ng opportunity ng mga paangat. And then, siyempre, ang promise pa, after you makagraduate ka sa Canada, siyempre, malaking opportunity na makakapagtrabaho ka doon kung ano yung gusto mong posisyon. Unlike mga pat, kung dito ka galing sa Pilipinas o dito ka nag-aaral sa ibang bansa, and then pupunta ka doon as an engineer, back to zero ka. Yun ang kaibahan mga pat. Pero kung doon ka nag-aral mga pangat, siyempre automatic yun, hindi ka back to zero. Kasi graduate ka ng engineer o kung ano man ang tinapos mo, nurse man yan o whatever, doon sa Canada, kung ano man yun mga pangat, pwede mo na agad i-apply ng trabaho yun, di ba? Yun yung isa pang napakagandang advantages na naiisip ng mga expat na wala sa Canada. Pag nag-aral ka doon, pwede ka pa magtrabaho. Tapos pangalawa, yung dala mong kamag-anak o dala mong asawa o kung sino man yun na partner mo, pwede siya magtrabaho. Open work permit pa yata ang tawag doon. Di ba? Napakaganda mga paangat. Tapos kasama mo yung anak mo. Siyempre, ang kakailangan mo lang talaga mga pat, siyempre budget. Talagang babudgetin mo yung pag-aaral mo mga paangat, no? Tsaka yung pagpasok doon. Malaking pera din. Pero once na nakapasa ka na, dala mo yung pamilya mo, ang ganda, di ba? Pero ito mga patang nangyari. Siyempre dahil sa ganong klaseng opportunity, lumobo mga paangat yung populasyon sa Canada. Bakit? Kasi hindi lang naman mga Pilipinong hinihikayat eh. Buong mundo yun. International yun mga paangat. Kaya pati yung mga Indian, mga lahi, pati mga African, nagpuntahan doon. Kasi nga, pinatos yung ganong opportunity. Eh kung may pera ka nga naman, di ba? Ito ang nangyari mga pangat. Hindi prepared yung Canada. Ngayon, mahal mga pangat lahat. Pati yung mga rent room, yung mga bahay, yung mga rent sa bahay. Kasi yung mga pangat nagkaroon ng supply and demand. Dumami yung mga demand, kulang yung supply. Ang mangyayari, siyempre tataas yung value. Ganyan din mga pat sa pagkain. Dahil doon, mga pangat, no, lumipas ang mga taon, nagdeklara yung government of the Canada na pag naka-graduate, uwi. And then yung mga asawa na pwede magtrabaho, nilimitahan. Binawasan yung oras, pati yung mag-aaral na pwedeng magtrabaho, binawasan din yung oras ng pagtatrabaho. Imagine mo, lumobo yung value ng bahay at pagkain, and then binawasan yung oras ng yung trabaho. Hindi maganda sa pandinig, di ba? So yun yung nangyayari. Ang daming umiiyak, ang daming mga kababayan natin at iba't ibang lahi. May mga nag-rally na nga mga pangat actually nung mga panahon na yun, no? Ayaw lang umuwi talaga. So ngayon, balik tayo sa akin. Alam niyo mga pangat, siyempre pinagpe-pray natin yun, lagi nating pinapanalangin. Gusto talaga natin mangyari, no, mga pangat. Kasi ang plano ko, ayoko nang bumalik ng Dubai. Gusto ko mag-resign na ako, kunin ko yung gratuity, doon na ako. Gusto ko doon ako, madala ko yung pamilya ko, parang ganun. Ayun, nangyari yun mga pangat, no, na hindi natin inaasahan, na biglang ganun yung sitwasyon, biglang nagbago yung nag-twist yung government ng Canada, nagbago ng rules. Pag hindi ka naka-PR doon or citizen, mahirap yung kalagayan mo mga pangat. Yung temporary working permit, mahirap mga pangat. Napapanood ko sa mga vlogger sa Canada, mahirap. Tapos yung iba ba nagbenta ng ari-ari sa Pilipinas, wala na silang babalik ang trabaho, wala ka lang babalik ang ari-arian. Ay, nako po. Stress ang abutin mo, depression. Doon na mga pangat ako napaisip. Naisip ko nga mga pag natuloy ako doon, talaga naman. Imagine niyo mga pag nag-tourist ako doon. Nasaan kaya ako ngayon? Siguro nagagano'n na ako ng boss. Siyempre wala akong ipapadala sa Pilipinas. Paano ako babalik at Dubai? Di ba mag-aano ako rito, mag-tourist ulit ako rito. Di ba? Mga ganun. So ganun yung magiging sitwasyon ko mga pangat. Napakahirap noon, di ba? Yun, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako dinagay sa ganung sitwasyon. Kahit na desire mo, gustong-gusto mo siya, lagi mo siyasangguni sa Panginoon lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, siya yung gagawa ng paraan para mapabuti ka. So mga pangat na nangyari, hindi ako natutuloy. Alam niyo mga pangat kasi ang prayer natin mga pangat, hindi naman laging oo.
Siyempre mayroon ding hindi. Nakabuti sa akin yun. Di ba? Nakabuti siya. Minsan, pag nakuha natin yung gusto natin, yun yung tinatawag na bless tayo mga pangat. Oh. Bless tayo ni Lord. Pero mga pangat, akala natin na kung minsan, pinagdadamutan tayo ng Panginoon. At huwag nyo natin kalilimutan mga pangat. Pinroproteksyonan tayo ng Panginoon mga pangat. Kagaya ng nangyari sa akin, ng mga pangat na hindi ako natuloy sa Canada, yun protection sa akin. Protection ng Panginoon sa akin yun mga pangat. Pinoteksyonan niya ako kasi nangyaring napunta ako doon at ganoon yung nangyari ng mga pangat. Ay, tawag. Matawag na naman si Prinsesa. Baka nandiyan na sa bahay mga pangat. Wait lang ha. Lonak! Ano pa? Dito ako sa Clock Tower nagbablog. So yun mga pangat no. Dapat lagi nating isipin na huwag tayong maghihinanakit, huwag tayong magdamdam. Noong una hindi ko pa nauunawaan bakit hindi ako matuloy-tuloy, bakit ganoon, bakit ang daming hadlang no, pagpunta ng Canada, bakit ganyan, bakit ang hirap makarating, ganun. Pero eventually no, naunawaan ko na kaya pala no, na sagot ni Lord hindi muna sa ngayon no, kasi may paparating na hindi magandang sitwasyon no. Yan yung protection mga pangat. Tandaan natin, pag tayo nanalangin, sinagot yung panalangin natin, na-bless tayo. Pangalawa, hindi oo ang sagot sa panalangin natin kasi pinoproteksyon na naman tayo mga pangat. Ganun yun, no? Bless and protection. Yan ang tandaan natin mga pangat, no? Pag lagi mo sinasangguni yung mga bagay na gusto mong gawin o plano mo, ano man ang sagot ni Lord, wag kang masaktan. Wag mong dibdibin mga pangat. Kung hindi man natuloy, kung hindi mo man nakamit o hindi mo man nakuha yung mga gusto mong bagay sa buhay mo, ibig sabihin, pinoproteksyon ka ng Panginoon. Halimbawa mga pangat, gusto mong yumaman o magkapera ka mga pangat, sige magkapera ka. Are you ready? Are you ready na magkaroon ng limpak-limpak na salapi? Baka hindi mo kayang i-handle yung stress or hindi man, wala ring saysay kung ibibigay sa'yo mga maraming pera o milyon-milyon kung hindi mo rin kayang i-handle yung financial, or else mapupunta ka lang sa kapahamak o malulugmo ka lang sa kasalanan kapag nagkaroon ka ng maraming pera. So pinoproteksyonan ka ng Panginoon mula doon. Tama lang yan, normal lang yung salapi mo, no? Financial mo, di ba? Ganoon. Kasi kung ikaw ready para sa mga malaking financial at kaya mong i-handle mga pangat, why not bibigyan ka ng Panginoon, no? At yung heart and motive mo nasa align ng kanyang kalooban. Kung ano man ang gusto mong marating o gusto mong gawin, ibibigay niya yung mga pangat, ibibigay niya. At kung hindi man, siyempre, protection nga yun, kagaya na sinabi ko kanina. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon mga pangat dahil hindi niya pinahintulutan na makarating tayo ng Canada na hindi proper yung ating dokumento at ang ating status. Kaya ka pupunta doon kasi ang habol mo talaga, ang target mo talaga is ma-PR ka, di ba? Siyempre, maraming proseso. Mag-IELTS ka, magpo-process ka, ganyan, maraming gastusin. Nakaka-stress yun mga pangat. Buti kung pupunta tayo doon mga pangat, landing immigrant na mga pangat. Ibig sabihin ng landing immigrant, yung PR ka na ba? Yung wala ka na problemahin mga pangat. Pagdating mo doon, PR ka na, o kaya citizen ka na, yung mga ganun, diba? Ganun yun mga pangat. So yun mga pangat, lakad na tayo. Oy, ganito. Omega 3. Omega 3. Oy, motor na walang ingay. Big bike. Omega 3 mga pangat. Omega 3. So yun mga pangat, sigaw muna tayo, sigaw. Nung nakaraang vlog natin sa Mother's Day. Sabi ni Circle Pit 24, yes bro, namimiss ko tuloy si mama. Happy Mother's Day pala sa lahat ng ina sa buong mundo, lalo na sa aking ina. I love you Mama Amparo. Pasigaw bro. Yan, sigaw natin. Mama Amparo. Pinapasigaw po ng inyong anak na si Circle Pit 24. Yan, shoutout. Yan sa'yo. Ano yan sa'yo pati Luis mo? Manila Politics. Liwanag dito mga pangat Ano meron dito? Meron pa lang chai and grill. So yun mga pat, hanggang dito lang itong vlog ito. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Every time check tayo. Alas 8 na, mag-alas 9 na, bilis ang oras. Siyempre mga pat, kumapot sa punto ng video ito. Don't forget to like, share and subscribe mga pat. Siyempre think positive lang, good vibes. God bless you sa ating pagsubat at tagumpay. To God be the glory, God first always. Tandaan, hindi lahat oo ang sagot. Sometimes protection ang sagot. Let's go! See you next one! Bye-bye! Open sesame. For Filipino person only. Hello? Dito na yung food delivery. Uy!